Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na nito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin yung mga reaction na mantagin po ninyo si Director Santiago. Si Director Santiago ng NBI nagsalita na po. May mga nagre-request yata, ipapaimbestiga na naman yung tatay ni VP Sara Duterte. Sino ba yung tatay ni VP Sara Duterte? Si Pangulong Digong. Gusto raw ni Congressman Adjong ng Lanao del Norte ba yun? Gusto raw niyang ipaimbestiga si Tatay Digong. Dahil gusto niya raw magkaroon ng kakatay niya yata yung 15 senador. Oy, Adjong! Re-electionist ba to? Re-electionist? Mag-focus ka nga sa kampanya mo. Tsaka dapat yung BICAM huwag natin kalimutan. Ano ba yung BICAM? Meron na ba? Nakapagpaliwanag na ba yung Kongreso ng BICAM? Hindi yung BICAM. Balik natin sa BICAM. Ano na naman yung nagbibiro lang ang Pangulong Duterte eh. Grabe kayo nagbibiro lang ang Pangulong Duterte. Bumabana na kayo agad. Yung BICAM, yung sinong naglagay ng number. Sinong naglagay ng number doon sa Bicameral Committee Report? Sumagot na kaya to sa sa Supreme Court. Pinapagpaliwanag sila ng Supreme Court eh. Nililigaw nyo eh. Huwag nyo iligaw. Yung BICAM pag-usapan natin. Nakasagot na ba sila? Nakasagot na. Meron na silang statement. Si Chief Justice, ano ba yun? Anong pangalan nun? Nakalimutan ko yung yung Executive Secretary, Lucas Bersamin. Nakapagpaliwanag ka na, boss? Sir, Lucas Bersamin, nagpaliwanag ka na, Supreme Court. Di ba galing ka doon, Chief Justice ka dati? O Chief Justice ka pala ba't hindi mo alam ang justice? Diba? Dapat alam mo yung justice. Anyway mga ka-reaction, yung Bicameral Committee Report, gusto naming marinig kung nakapagpaliwanag yung si Kilay. Tsaka itong alam nyo mga ka-reaction, sa totoo lang po, natatakot po yung mga yan sa impeachment. Natatakot simulan yung impeachment. Kaya itong si Tamba, talagang pinag-usapan na nila yan. Dinala na nila yung impeachment last 2 minutes. Bakit? Kasi para pagdating ng 20th Congress, sarado na naman ang impeachment. Siyempre, magsusulat ng sa Supreme Court yung lawyer ni VP Sara Duterte. Di ba? Kasi yung mga katulad ng pagpapaliwanag po natin kanina, yung mga kongresista na kasama sa prosecutor, kapag hindi na po natalo sila, alangan naman, yung mga bagong kongresista papayag para tirahin si VP Sara Duterte. After 3 years, tapos ka na. Siyempre, lahat ng kongresista na naglaban kay VP Sara Duterte, hindi mananalo yan. Marami silang pera. Mga kababayan, mga ka-reaction, yung mga kandidatong namimigay ng pera, kunin po ninyo. Kunin ninyo, hindi kinuha ninyo. Tapos iboto ninyo yung kandidatong hindi namimigay ng pera.
Oo, kasi yun, wala siyang natalo, wala siyang nanakawin. Eh yung mga kandidato na namigay ng pera, babawiin nila yan. Eh namunan ka lang naman, walang ROI yan, may ROI yan. May ano pa nga yan eh, may... Di po ba mga kareaksyon yan ang sinasabi natin? Yan po ang sinasabi natin. Kinakailangan po maging matalas ang ating pag-iisip. Nililigaw na naman tayo eh. Sinabi lang ng Pangulong Duterte na para maposisyon yung siyam. Katayin yung 15. Masama ba yun? Joke lang. Hindi na kayo mabiro. Ganun kayo kaseryoso. Di ba mga kareaksyon? Ganun na ba talaga kayo kaseryoso? Lahat na sasabihin ng Pangulong Duterte, totoo? Oh, ikaw, Ajong, napakapangit mo, mukha kang aso. Ibig mo ba sabihin maniniwala ka doon? Papaimbestiga mo na ako sa NBI dahil tinawag kitang mukha kang aso. Eh, joke lang yun. Kahit mukha kang aso, joke lang. Hindi, aso po ni Tamba. Di ba? O pakinggan po natin ito mga kareaksyon. Napakinggan natin to. Ito yung malupit dito. Nagsalita na ang aking best friend na si Director Santiago. O magsalita ka na, sir. O ano na? Yun na nga nagsabi sa akin, Sir, anong masasabi nyo doon sa joke ni President Rodrigo Duterte na lima? O kayo na nagsabi, joke eh. Hindi kayo accepted ninyo, na joke lang yun. No? Ganon. Magaling mag-deliver si Presidente Digong, but then, tingnan natin kung kakagatin pa ba yun ng mamamayan ngayon. Kinakagat ng mga asong ulol eh. Kinakagat ng mga asong ulol. Namo. Di ba kinakagat ni Adjong? Kinakagat po ni Adjong. Siguro tinawagan siya ni Tamba. Hello, Adjong. Oh, magano press release ka, bilisan mo. Habang mainit-init yung yung 15 kakatayin. Sabihin mo, bawal yun. Sige na, press release. Di ba mga reaksyon? Ano kayang masasabi ni Chief Justice kay Adjong? Di ba? Masyadong magkaiba, no? The joke of President Digong was delivered in a political rally. Contrary dito sa deklarasyon ni Presidente Digong, ay kitang-kita ng tao na nagjo-joke lamang siya. Part lamang ng rhetorics ng political speech. Alam niyo, in a political speech, ano yan rhetorics. Nung inaano namin yan inaalaw yan ng ating political system. Ang binantaan, 15 senador. Hindi natin malaman kung sino doon sa sitting senators o yung bang kakandidato na senators. Tapos, mawalang galang na si Congressman Adjong at sa iba pa na congressman natin, nag-i-instigate sila na mag-imbestiga ang NBI. Hindi naman sila yung tinatakot yung mga senador Dapat yung mga senador, kung sino man, silang magreklamo. Kung alam nila na sila yung tinatakot na ipapapatay. Ganun po Tingnan po ninyo yung tawa niya. Idol ko yan eh. Pag tumawa yan, may lumalabas ang dila. Ngayon naman tawa, Adjong, para sa'yo yung tawa na yan. Di ba mga kareaksyon? Hindi naman si Adjong ang tinakot. Hindi naman yung kongresista. Hindi naman sinabi niyang, sige, tsumugi tayo ng 15 kongresista para makapasok yung ating mga kongresista. Wala, stick ka, Adjong, ikaw ang nagre-reklamo. Senador ka ba? Ayan tingnan mo yung ngiti ni Director Santiago, Adjong. Yung ngiting yan, yung ngiting aso yan. Di ba mga kareaksyon, nakakahiya po itong House of the Representative. Lahat na lang sinasakyan. Mga prostitute ba kayo? Di ba mga kareaksyon, lahat na lang. Binabantayan nila si Pangulong Duterte at saka si Madam Inday Sara. Sabi nila, nagsasalita si Duterte. Nagtawag siya, si Tamba. Mga inayo pa kayo, panoorin niyo si Duterte. Bilisan ninyo, baka may sasabihin naman katarantaduhan yan. Panoorin ninyo.
Walang yan kayo. Iwanan ninyo yung mga kabin ninyo. Bumalik kayo sa panoorin nyo. Tapos nanood si Zamora. Nagtataka naman ako, si Zamora tsaka si Adjong, meron silang statement. Mantakin mo yan, si Zamora tsaka si Adjong. Si Chubby Zamora, yung medyo chubby. O di ba? Huwag nyo namang intrigayin, wala naman silang relasyon. Sila lang naman yung nagreklamo. Baka naman, ano nila yun, papel nila yun. Kaya naman dito mga kareaksyon, alam po ninyo mga kareaksyon, na itong nangyayaring yan, ang kaganapang yan mga kareaksyon, lahat yan pampapaepal para makalimutan natin yung bicameral committee report. Mga inayupak kayo, hindi namin kakalimutan yung bicameral committee report. Sabi niya, ito po yung sinabi niya kay Adjong, ito po yung sinabi niya kay Adjong. Adjong, pag mo to, walang yaka. Hindi mo ayusin yung buhay mo. Ito, panoorin mo to, Adjong. Salita ka na. Nawala. Kayo na nga nagsabi sa akin, Sir, anong masasabi nyo doon sa joke ni President Rodrigo Duterte na papapatay ang 15? O kayo na nagsabi, joke eh. Sabi siguro ni Director Santiago, walang ya kayo, pinagbigyan ko na kayo kay BP Sara Duterte. Pinagbigyan ko na kayo sa kanya. Tapos, kayo pa rin. Yan na naman. Ha? Wala na ba kayong ibang binantayan kundi ang dalawang mag-ama? Wala na kayong ibang binantayan kundi si Pangulong Duterte? Wala na talaga? Pagtrabaho nga kayo, ba't wala kayong ibang subaybayan ang susunod na Duterte, gano'n? Kaya kayo ng araw daw nagsabi na joke yun eh. Ayun, pagyan po natin. Miski kayo accepted ninyo, na joke lang yun. No? Ganon. Magaling mag-deliver si Presidente Digong, but then, tingnan natin kung kakagatin pa ba yun ng mamamayan ngayon. Diba? Masyadong magkaiba, no? The joke of President Digong was delivered in a political rally. Contrary dito sa deklarasyon ni Presidente Digong, ay kitang-kita ng tao na nagjo-joke lamang siya. Part lamang ng rhetorics ng political speech. Alam niyo, in a political speech, ano yan rhetorics. Nung inaano namin yan inaalaw yan ng ating political system. Ang binantaan, 15 senador. Hindi natin malaman kung sino doon sa sitting senators o yung bang kakandidato na senators. Tapos, mawalang galang na si Congressman Adjong at sa iba pa na congressman natin, nag-i-instigate sila na mag-imbestiga ang NBI. Hindi naman sila yung tinatakot yung mga senador Dapat yung mga senador, kung sino man, silang magreklamo. Kung alam nila na sila yung tinatakot na ipapapatay. Ganun po Kaya lang itong mga senador, alam po ba ninyo kung ano sinasabi ng mga senador? Alam po ba ninyo kung ano sinasabi ng mga senador? Ang sinasabi po ng mga senador, joke lang yun. Meron pa silang alam na pamandamos-mandamos. Mga... Ito, pakinggan. Oy, Joe, umayos ka! Dami mong alam magkano? Tawagan niyo siya, John. Very good, John. Very good. Sabi ni Tamba, very good. Bigyan mo siya ng 10 milyong palakpak. Hindi, milyon po ang usapan dyan. Pag may press release kang gano'n, yung talagang kasintapang ni Adjong, 10 milyon yan! Wala, stick ka, Adjong! Magpakatino ka na! Malapit ang magunaw ang mundo, ganyan pag ginagawa mo! Silang dalawa po ni Zamora, talagang tandem sila ni Zamora. Huwag niyo po silang bigyan ng ng issue Si Zamora at saka si Adjong, hindi naman nagjojombagan yan. Sabay lang silang nagpalabas ng statement. Oo, pag may alak, may balak. Bakit nagiinuman ba yung dalawang yan? Wala naman, di ba? Nagiinuman yan. Alright. Adjong!
Ano ka ba naman na Jong? Ang dami mo alam. Ito, pakinggan po natin dito. Walang yung Jong ito. Pinapasaya ako eh. Alam mo, maraming komedyante ngayon sa Kongreso. Oy, mga walastik kayo ha, yung bike cam ang pag-usapan natin. Sinong naglagay ng numero doon sa blank sheet? Try ko kayo dyan eh. O ito na. Din natin yan. Pareho yan ng anak. Parang kinuha na lang nila yung opportunity yun to, Correct, to pin down more BP Sara. Nagkaroon sila ng pagkakataon. Idiin lalo. Now, moving on to another topic, you said, yung regarding dun sa naging pahayag nga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nung proclamation rally ng PDP laban. Tumawa ka ba nung ikay nandun? Napakinggan mo yung sinabi niya? Tatawa yung mga tao. I was there. At ikaw, tumawa ka? Oo. Ba't ka kasi tumawa? For me, it was a joke. Oh, okay. Why? They took it seriously kasi. Gaya, kasi tinanong ako mga reporters, nagbigay na ako ng payag. Kasi naman, Attorney Sal, I've been covering sa hindi pa tumatakbo pala siyang presidente. Ganun na talaga. Ganun na estilo niya. And me, na taga Davao, knowing PRRD, ganun talaga ugali niya. So, kailangan, naiintindihan mo kailan siya nagjo-joke at kailan siya seryoso, Attorney Sal. For how many years namin siya kino-cover, alam mo kailan siya nagjo-joke at kailan siya serious sa mga statement niya. Ito namang mga congressman, nakakita naman sila ng oportunidad na mag-publicize for themselves. Kaya kita mo naman, ang banat nila, ay demanda rin natin yan. Pareho yan ng anak. Like father, like daughter yan. Sapagkat hinihikayat niya na magkamit ng krimen ng tao, yung mga joke-jokes na yan. So tinanong ko ng mga reporters, I had to... Wala na akong ginawa, mag-issue ng statement eh. Maaasar na naman sila sa sagot ko. Para ka pa rin tagapagsalita, Attorney Sal. Alam mo sagot ko? Sabi ko, the remarks made by this congressman are nonsense, kabalbalan, walang kabuluhan. Alam niyo po kung bakit. Kasi, yung sinabi ni Presidente na dami nila. Patayin na lang natin 15. Bombay kaya natin. You know, I obviously, as you said, as everybody views it, is a joke. Yeah. A joke is a joke, is a joke, and is a joke. Anybody who considers that seriously is a fool. If not a stupid. Pinagpipilitan niyo. Alam mo, kung ako ang nasa kalaban, hindi ako magagalit. Matatawa ako and at the same time, gagamitin ko against them. Ano sabihin ko? Kita nyo naman. It only shows na kinikilala nila ang pagkamalakas ng lineup natin. Hindi mo, i-eliminate pa tayo. Kasi hindi sila mananalo. Kung ako yun, yan ang, kaya sabi ko, sa statement ko, they should welcome that because wittingly or unwittingly on the part of PRRD, that can be viewed as an acknowledgement that the candidates of the administration party is strong and hard to beat. Yun ang magiging implikasyon nun eh. Kaya dapat dapat palakpak kayo. Ay, hindi ganun ang thinking nila. Hindi, mahina. Unfortunately. Ang problema, pag wala I guess ka they're not convinced na strong sila. They're not yet convinced, Attorney Sal. Hindi, ako naman, bakit ba malakas? Kasi ang tingin ko, tanggapin mo na hindi, talagang strong eh. Bakit naman hindi magiging strong? Number one, yung mga tumatakbo sa kanila, incumbent senators or returning senators. Or dating mayor o incumbent mayor, congressman, malalakas talaga, kilala. May name Household recall. name na eh. Ha? Household name yung iba sa kanila. Oo. Name recall na, may face recall pa. Ano pa? Lahat ng elemento ko ng pagpapanalo nasa kanila. Number 2, meron silang organisasyon. And they have the resource. Kasi dati na nga silang nandun eh. So, intact yun. Intact na intact yun. Ang buong Pilipinas yung tatakbuhan mo. Ano pa? Ang pinakamalaga,
pera. Meron na silang pera. Kasi yung mga dating naging senador, naku, malaki na naipon ng mga yan. At itong mga incumbent din, may mga pera na yan. Kaya talagang malakas. Kung kumpara mo naman dito sa tumatakbo, wala naman mga pera. Ha? Siguro, 3 lang siguro ang meron dyan. Inisa-isa mo na anong meron sila. Oo. But I don't understand why they are so insecure. Hindi, ako sa tingin ko, hindi insecurity yan eh. Nakakita na naman sila ng oportunidad na sila. Kasi nga, the ultimate goal is to destroy the Dutertes eh. So every opportunity they have, they will grab at it. Para sila mga bata, meron silang popsicle na naman. Oh, ito, sarap naman ito. Babanatan naman natin sila. Oh. Kaya kayo naman mga nasa oposisyon, huwag nyo nang papatulan. Pinapatulan yung mga suka-suka. Wala yan. Kailangan. Punta kayo sa level ni Pastor Kibuloy. Lagi kampanya. Huwag nyo intindihin yun. Kasi Pastor, very focused sa kanyang Ganun dapat platform. ang estilo. Kayo talaga. Attorney Sal, sa isang petisyon na ngayon na inihain sa Korte Suprema para pilitin ang senador na mag-convene bilang impeachment court at aksyonan ng reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Una lang sinabi ng Senado na sa pagbabalik pa ng sesyon sa... O yan na naman no? Nagpunta sila sa Supreme Court para simulan po yung impeachment. Pero yung sinabi ng Supreme Court, nasagutin nila yung patungkol sa bicameral, hindi pa yata nila sinasagot. Hindi pa po yata na sinasagot. Sabi ng, ano po sabi ni Attorney Sal Panelo? Ano sabi? Ano sabi niya dito? You know, I obviously, as you said, as everybody views it, is a joke. Yeah. A joke is a joke, is a joke, and is a joke. Anybody who considers that seriously is a fool. Oy! A jong! A jong! A joke is a joke is a joke is a joke. Anybody consider this seriously is a fool. So, a jong is a jong is a jong is a jong is a joke is a fool. Anak ka ng A jong, tanong lang sa'yo. Sabi ni Atty. Sal Panero, a joke, hindi ikaw. A joke, hindi a jong. anak ka ng A joke is a joke is a joke is a joke is a joke. anak ka ng Sabi naman po niya, sabi ni Director Santiago, a jong is a jong is a jong, hindi naman ikaw ang kanina. anak ka Bakit ikaw ang nagrereklamo, a jong? Ang tanong lang, bakit napakalandi mo pagdating sa mga issue ni Pangulong Duterte? Bakit landing-landi ka sa hindi po yung malanding, alam nyo na, yung landing-landi siya, kapag may narinig siyang ni Pangulong Duterte issue, lalandi ka agad yan. Pag sasabihin niya, false siya, gano'n, tatawagan niyo yung atensyon ng NBI. Sabi nung NBI, supalpal ka ngayon. With all due respect, Adjong, Congressman Adjong, hindi naman ikaw ang pinagbabantaan ng Senado. Bakit ume-epal ka? A joke is a joke is a joke is a joke. Naintindihan mo yun, Adjong? Ha? Adjong? Oh, pakinggan mo to ha, Adjong. Hindi. Ulitin po natin. Makulit tayo dito eh. Malalandi sila pagdating sa usaping Duterte. Ngayon, pakinggan mo to, Idol Santiago. Kayo na nga nagsabi sa akin, Sir, anong masasabi nyo doon sa joke ni President Rodrigo Duterte na papapatay ang 15? O kayo na nagsabi, joke eh. Miski kayo accepted ninyo, na joke lang yun. No? Ganon. Magaling mag-deliver si Presidente Digong, but then, tingnan natin kung kakagatin pa ba yun ng mamamayan ngayon? Di ba? Masyadong magkaiba, no? The joke of President Digong was delivered in a political rally. Contrary dito sa deklarasyon ni Presidente Digong, ay kitang-kita ng tao na nagjo-joke lamang siya. anak ka ng A jong is a joke is a jong is a joke. anak ka ng Congressman Adjong is a joke is a jong is a joke. anak ka ng
Ngayon, Adjong, tumira ka ba, Adjong? Anak ka ng Bumanat ka ba, Adjong? Yung bicameral, yun ang banatan mo. anak ka ng Sabihin mo sa NBI, yung bicameral, imbestigahan nyo yan. Mga kabalintunan ang ginawa nila sa ating budget. anak ka ng Kaya dito mga ka-reaction, tinatarantado tayo ng mga tarantadong ito no? Tinatarantado nila tayo mga inayupak yan. Sinabi na nga joke is a joke is a joke. Tapos itong si Adjong, kukunin pa niya yung atensyon ng NBI. Yung NBI, oh NBI, makinig kayo, imbestiga nyo yan. Oh, totodas na siya na 15 senador. Pinahiya po si Adjong. Si Adjong kasi, si Adjong ay isa joke. anak ka ng Adjong! Ano? Magsalita ka. Ito, pakinggan po natin to, ha. Pakinggan natin to. Walang yaka, Adjong, ha. Di ba si Adjong po, siya po yung kongresista. O yung mga Tagalanaw, yung constituent ni Adjong, isa Adjong. O, boto nyo para maging kayong isa joke. anak ka ng Pakinggan mo natin to. Matapos irekomenda ng National Bureau of Investigation o NBI na sampahan ng mga reklamong sedition at grave threats si Vice President Sara Duterte dahil sa naging pahayag nito laban kina Pangulong Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Isang kongresista ang nagbigay ng suhestyon sa NBI na silipin naman ang pahayag ng ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte kamakailan. Sa proclamation rally para sa senatorial candidates ng PDP laban noong nakalipas na linggo, binitiwan ng dating presidente ang pahayag upang makapasok umano ang mga sinusuportahang kaalyado. Marami kasi sila. Ano dapat ang gawin natin? Di natin yung mga senador ngayon para mabakante. Kung tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Ayon kay House Assistant Majority Leader Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong, sa isang demokrasya may kapangyarihan ng mga salita, lalo na kung ito ay mula sa isang dating presidente ng bansa. Kaya kung ang mga partikular na pahayag ay nangangailangan anya ng legal na pagsusuri, mahalagang masiyasat ang mga kahalintulad na deklarasyon. Dagdag pa nito, kung bawal sa batas ang pagsabi ng bomb joke at may kaakibat na kaparusahan, lalo na dapat anya ang banta ng pagpatay ng 15 senador. Umani ng pagtuligsa sa iba pang kongresista ang pahayag ng dating presidente. Ayun, si Adjong! anak ka ng Umi-epal ka kasi Adjong eh. Kaya ngayon, tinawag ka ni Secretary Panelo. Adjong, isa Jong. anak ka ng Sabi po niya Director Santiago, with all due respect, kaya Jong is a joke. Pakisabi sa kanya, joke lang yun. anak ka ng Tsaka hindi naman ikaw ang tinetret eh. Senador ka ba, Adjong? Hindi, tinatanong lang kita. Diretsa lang tayong dalawa. So, yes or no? Senador ka ba? anak ka ng Yes or no lang? Ba nagpapaliwanag ka? Side in contempt. Article of impeachment. anak ka ng anak ka ng anak ka ng pulis sa may Pampanga. Nanay mo'y malang, nanay mo'y malan, nanay mo'y malan, tik ang pilik mata. Ikaw ay limon, ikaw ay limon, ikaw ay demonstrador ng mga welga. Puro kayuhin, puro kayuhin, puro kayuhin, di mukhang pera. Ano, joke? Ano? Supalpal po si Adjong, isa joke. Epal ka kasi ng epal eh.
Sa bagay, ano yun? Magkano yun? Magkano? 10 million yun. Tatawagan na natin. Nai-deposito na yung 10 million. Tawa dyan sa'yo, ano? Umandar na ang jeep. Sino to? Si Arlene Brosas. Kay House Assistant Minority Leader Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas, lantaran na pagbabanta at karahasan ang sagot ng mga Duterte sa lumalaking panawagan ng mga mamamayan para sa hustisya at pananagutan. Giit naman ni House Assistant Majority Leader Taguig 2nd District Representative Pami Zamora, hindi kailanman magiging bahagi ng responsableng pamamahala ang pagbabanta ng pagpatay. Kailangang itakwil niya ang ganitong klase ng politika. Para naman kay House Assistant Majority Leader Tingog Party List Representative Jude Asidre, inciting to sedition o grave threats ang pagbabanta sa mga opisyal ng gobyerno at hindi pwedeng baliwalain dahil banta ito sa seguridad. Pero para kay dating Chief Presidential Legal Counsel at spokesperson ng Duterte administration na si Attorney Salvador Panelo, nonsense ang pahayag ni Congressman Asidre. Giit nito, biro ang naging pahayag ng dating presidente. Dapat paanyang i-welcome ang pahayag ni dating Pangulong Duterte dahil maaaring pag-amin itong malakas at mahirap talunin ang administration senatorial candidates. Rosalie Co. Anak ka ng Masaya na kayo. Adjong, masaya ka na doon sa sagot ni sagot ni Secretary Director Santiago. Adjong, anak. masaya ka na doon sa sagot niya. Tinawagan mo yung atensyon ng NBI. Ngayon sumagot yung NBI. Ikaw ngayon, sagot ka, sagot. Anak. Yes or no, masaya ka na? Yes or no lang, hindi pwedeng magpaliwanag. Masaya ka na ba, Adjong? Hindi, yes or no? Citing contempt. Impeachment, article of impeachment. Anak ka ng Anyway, mga ka-reaction, napakaganda po ng ating reaction na video, no? Mag-react po kayo dito. Yung joke is a joke. anak ka ng Mag-ano po kayo, mag-comments po kayo. Ang ating senador ay siyam lang. PDP laban. Siyam lang. Bato. Bongo. Hinlo. Rodriguez. Marcoleta. Kimbo. Yung Ipe. Si Ipe. Philip Salvador.